Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ang nasa loob ng mga senador. Siguro, mapapanood niyo ito. Hindi namin, nag-iisa lang. Wala yung pwesto natin. Sa ninyo. Please, huwag niyo ipakita dahil nag-iisa sila ay hanapin ninyo. Yan, ongoing po yung press con ng Juan Bangsamoro. Kahit tahimik lang kami, hindi lang kami na naparito ng mga Muslim ang nagtatanggol kay Robel Padilla. Muslim siya, alam ka ninyo, daloy sa dugo ng Bangsamoro. Baka magawa pa namin ang hindi maintindihan na batas. Kahit gaano kayo karami, gaano karami ang tauhan ng mga ibang senador. Hingin namin, huwag niyong pakitan ng masamang tingin Robel Padilla. Yun lang ang pakiusap namin dahil hindi namin natiis ang nakikita namin na ginagawa niyo sa kanya. Isang babae lang ang nagtanggol sa kanya. O kung idagdag mo ang nakatayo dito ng mga leader sa buong Pilipinas, makikita ninyo, isa lang si Nasib, isa lang si Alan Balangi, isa lang ako, isa lang si Ulo at saka si ng mga sultanate. Pero ako bilang Bangsamoro na naninirahan sa labas ng barn, Bicubar na chairman, 14 na ako umikot para para i-organize ang Bangsamoro mula Pilipinas, mula Luzon hanggang Pilipinas. Alam ko ang lakas ng Bangsamoro na naninirahan sa labas ng port, labas ng barn. So please, ulitin ko, mga senador na mga matatapang, mga senador, kung may nanakaw man kayo, please, hindi namin pakikialaman yun. Ang pakikialaman namin ay huwag niyong apiin ang isang nag-isang Muslim na kasama namin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yan ang mga leader na lumalabas na yan. Yan ang katapusan. Kaya maraming salamat po sa mga brothers and sisters, sa mga brothers natin nandito. Yusuf Tayrani, Tatay Rani, Yudubito, pagsasalita niya, ang kukunin mga binoto, senador. Tapos itatapon sa labas. Kung hindi arestuin. Kaya nandito kami para ipakita bago kami magtapos, nais na namin ipalatay saka sa mga ibang senador. aming Siyempre, taus-pusong yung mahal pasasalamat. nating Vice President, Unang-una, kay Di po nawawala Bangkalen, yun. kay Oliver, kay Yusik Rankin, iba't ibang grupo lalong-lalo to. na po, Mayroong kay nanggaling Kansi, ng Bulacan, Tatay Basico, Rani. may Taguig, Kagabi po, may Green Hills, ako ang naririto talaga Kainta, para lang magsama-sama. Pakita nagpipikit namin, pa kami dito nila tulad ng Tatay sinabi ko Rani noon, at na hindi inalis kami papayag itong, na States kantihin Center. yung mahal na So, senador. bago ko patapusin ang lahat, nais kong ibigay ang aking mikropono sa nag-isang Karen na ginagawang Pabili ang iniusik I Care yung Philippines. nagsasabi ng totoo. I Care Philippines. Halata naman po kung noon pa yan, dapat pinaimbitahan kung ang Senate President pa si Soto. Kaya kami naniniwala, pinagtatakpan nila yung mali. Pinagtatakpan nila yung mga nagdakaw. Nakitama naman natin yung pamumulitika nila. Si Jingo Estrada, si Binalgo. Sa hindi naman, kami po ay naniniwala na hindi niya nagawa yung pagdadakaw. Mayaman na po sila. Dating presidente yung tatay niya. At saka ako ay bilang kaibigan din ni Senator Jingo Estrada, nakita ko yung sinceridad niya. Kahit yung mga problema tumutulong siya. Hindi po yung magnanakaw. Sir, last na lang, ano mangyayari kapag nangyaring kinuwelyuhan ni Erwin Tulfo si Dapat Senator ito Robel kasuhan dito ng Copa Ethics. Huwag sana mangyari. Kasi baka wala na sa lugar. baka pati pangalan niya makalimutan niya pag kinwelwan niya. Hanggang po yung mga Muslim. At saka hindi lang dito sa Metro Manila. Hanggang buong Mindanao po. Nakita niyo naman sa mga comments, talagang minura nila yung si Erwin. Kasi sabihin ni pinag-usap ni Bin Tulfo ayaw daw sabihin yung Tulfo kasi hindi naman siya sangayon sa ginagawa ng mga kapatid niya. Erwin na lang para pagbigyan natin si Bin Tulfo. Maraming salamat. Thank you. Pero
galing itong mga to. Dapat, itong mga, sino pa ba? Di ba? Ilan ang asawa nitong hayop na to? Kung makapagsalita parang akala mo ano? Taratipa! Balat ang balat! Ngayon, nakakahiya ka, Senator Erwin! Wala ka ng kredibilidad! Nakita ninyo mga pinagsasasabi, parang pinag-inya natin sa ano? Bentalo, yes! O, Senora, dapat magtindigil, tumayo, para kasuhan ito mga code of ethics na pinagsasasabi nito mga senator na nandito. Di ba? Walang ano eh, walang... Ewan ko nga ba kung paano nanalo itong mga to eh. Di ba? Nakita ninyo, sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, siya ay magbubuhos ng buhay. Dahil siya naman talaga ang inalam eh. Ito mga peking senator na to, putak ng putak. Dapat, ang asikasuhin nyo, yung lumibdol sa Jansan. Paano nyo tutulungan ang mga kababayan natin doon na namatay? Paano sila pabangon volleyball? Na ang inyong, ano ba tawag doon? Ang kanilang babangon muli. Anong babangon? Walang babangon kapag ganito ang mga namumuno sa atin. Diba? Kaya kayo mga lawyer, diba? Para sa bayan natin. Tumayo tayo. Kasuhan natin etong mga to. Ako, nakikita ninyo, diba? Naku, ewan ko nga ba kung anong klaseng mga senator to mga to. Si Telelen! Bumaba ka dito, Telelen! Bakit ba hindi nakakasuhan? Mayroon ba siyang power dyan sa Senate? Bakit pinapapapasok? Telelen! Telelen! Okay, interview na. Okay, maraming salamat po sa ating mga kapatid na mga Muslim. Na tayo naman po dito araw-araw, tayo po ay masunurin sa ating mga kapatid na pulis. Marunong tayo magbigayan. Kaso kanina, nasaktan ako doon sa isang sinabi ng isang enforcer na yan, na sinabi ko na sa kanya na hahanapin ko ang driver ng mga sasakyan. Sabi niya, matagal pa yan, ihilain ko yan. Sabi ko sa kanya, hilain mo. Paalala ko lang sa'yo, marunong kami sumunod sa mga kapatid na pulis dahil nire-respeto namin sila. Kaya pag sumagot ka sa amin, magsalita ka ng maayos. Hindi kami gago o sino basta-bastang tao na sasabihan mong ganun. Tandaan mo yan. Halika, maghinaan tayo. Napakabastos. Parang walang pinag-aralan, hindi ko alam kung bakit nandiyan ka sa posisyon mo. Lahi ni Erwin Tulfo yan. Lahi ka ni Erwin Tulfo? Yes. Sa Senate, may kwelyuhan, may hilahan. Mga bastos. Halika niyo. Dapat, Huwag yung mga yan. nandito na. Marunong kami respeto, sir. Sinabi ko sa iyo kanina. Pero tama na, maraming salamat. Ulitin mo na lang. Sunod.